dalawa ang reaksyon. May natuwa, may nalungkot. Pero dahil katarungan ang hinahanap ng mga naging biktima, talagang dapat tanggapin ang katotohanan. Ang tinutukoy ko po ay itong inilabas na official report ng International Criminal Court, ICC, na pinangalanan na po ang mga co-accused ni dating Pangulong Duterte sa crime against humanity. Natuwa ang pamilya ng mga naging biktima. Natuwa ang pamilya na nag-file ng mga kaso laban sa mga nagsamantala noong nakarang administrasyon dyan sa International Criminal Court na paglabag sa karapatang pantao o crime against humanity. At siyempre, may kampo naman na nagalit at hindi matanggap at hindi rin naman malaman nila kung anong gagawin ngayon. Yan ay yung kampo ng mga followers, supporters ng mga Duterte at mismo mga Duterte at pamilya ng mga co-accused. Pinangalanan na nga po 2 senador, 2 dating cabinet secretary, 4 na dating PNP chief at 1 direktor ng NBI. Diba? Sino-sino yun? Dating PNP chief, Senador Bato de la Rosa, Senator Bongo na Special Assistant to the President noong panahon yon, Secretary Aguirre, Department of Justice Secretary, Retired General Isidro La Peña, dating Customs Commissioner at TESTA Director General, at si Dante Giran, dating Director ng NBI. Sino yung mga dating general? General Kaskulan, General Vicente Danao, at Oscar Albayalde. At siyempre yung pang-apat nga, nabagit natin, dating PNP chief na yon, Senador Bato de la Rosa. Yan po ang mga pangalan. Hindi pangkaraniwan yan. 2 senador, mga PNP chief, Director General, former NBI Director, 2 cabinet secretary. Kasi sila Peña, yung pagiging chairman niya o presidente o kung ano man, general manager ng Director General, ng TESDA cabinet position niya. Sila po, co-accused. Ibig sabihin, iba-iba yung kanilang ebidensya laban sa kanila. Iba-iba ang kanilang participation dyan ho sa crime against humanity na kaso o paglabag sa karapatang pantao. Mabigat po yan. Isipin mo, 4 na former Director General ng PNP, Senador at Cabinet Secretary. Pare-parehas ang kaso pero conforme yan sa magiging ebidensya base sa participation. Ano ang participation ng PNP Director General? Yan ang di umano'y nag-implement ng order ng Pangulo sa Operation Tokang. Pero isa ho sa nakakapagtaka rito, dun sa record na ilabas ng ICC, International Criminal Court, nagsimula umano ang human rights violation 2011 hanggang 2016. Wow! Noong 2011, sino ba ang mayor nun? Di ba Duterte? So ito mga dating PNP chief ay dati ring chief of police ng Davao. So nag-umpisa sa local, sa Davao City, ang paglabag sa karapatang pantao base dun sa date at sinasabi ng ICC. Mas lumala nung naging national, naging presidente na ang dating Pangulong Duterte noong 2016. Kaya umabot dun. Si Bongo, isa sa pinakamalapit kay Duterte. Si Bato, gano'n din, yung mga dating PNP chief. At ito si Giran, Dante Giran, dating NBI Director, malapit din sa presidente yan ng panahon. So, sinasabi ko, iba-iba ang kanilang naging participation, iba-iba rin ang magiging
ebidensya, pero ang kaso pare-parehas. Crime against humanity. Co-accused nga sila eh. At ngayon nga po ay malapit na magsimula ang trial. 23, 24 hanggang 27. Pre-trial. Diyan na ho i-establish yung mga kaso tuloy-tuloy hanggang sa mga ebidensya para magkaroon ho ng tuloy-tuloy na mga trial na hindi po napigilan, as of now, hindi napigilan ng Defense Council kampo ni Duterte. Kasi ang report binasura, tinanggihan ang petisyon na huwag ituloy ang pre-trial is coming 23 ngayong February. Nagtangka silang pigilan dahil hindi daw hindi daw kaya ng kalusugan ni Duterte humarap sa trial. Pero ang sabi ng ICC, kaya ni Duterte humarap sa pre-trial base sa medical report ng ICC. Iba yung medical report ng ICC kaysa sa medical report ng kampo ni Duterte. Eh, sino papaniwalaan? Siyempre, ICC medical report. Nalaw ko na. Sabi ko naman sa inyo, kompleto yan eh. May abogado, may doktor, may bantay, lahat. Alam nila kung ano ang tunay na kalagayang pangkalusugan ni Duterte. So, hindi natin aasahang makikita yung nanginginig-nginig ang boses ng tinatanong at nagpapakilala. Kasi ang sabi ng ICC, fit siya, malusog siya, kaya ng kanyang kalusugang humarap. Ayan. So ngayon, ito yung ating aabangan. Itong mga nabanggit na personalidad, sila ba'y magpapahuli? Susuko ba sila? O paano sila huhulihin? Kapag nandyan na yung warrant of arrest, galing sa Interpol, na ipatutupad ng PNP. Kaabang-abang ito. Dito natin masusubukan si Director General Nartates ng PNP. Kung paano niya implement ang warrant of arrest na ito laban sa kanyang mga kasamahang dating PNP chief, dating Justice Secretary, dating TESTA Director General, dating NBI Director, at siyempre, yung dalawang senador between Bato and Go dito sa co-accused. Tinatalakay lang po natin ito, issue lang ito, pagbabalita lang, walang personalan. Pero dahil yan ay ICC report, yan ay lehitimong balita. Walang fake news dyan. Kaya kung pinapaliwanag ito, pinipilit nilang imali or maliin ang ating tinatapik at sinasabi ng mga anti-Marcos. Ay wala tayong magagawa. Pag nagaling sa korte ang mga balita, lehitimo. Walang chismis, walang personalan, hindi fake news, trabaho lang. Please like and share. Subscribe and follow kung hindi pa sa ating mga channel.